pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 11 na linggo sa karaniwang panahon at nawa sa kabila ng mga nararanasan natin sa mga shoutout sa mga may mga balde sa kanilang mga tahanan dahil sa tulo. At kung wala man, di ba minsan yung tubig ulan, pumapasok sa dingding, di ba, no? Na hindi malaman kung ano ang gagawin mo. Kasi pag nasa loob na ng pader, no? Ganyan yung aming kumbento ngayon. Baha sa loob, no? At talagang sinisikap natin, no, na masaayos, no? Lalo tigit ang tahanang ito na dati, at least, no? Dati nararanasan ninyo may mga balde daw dito sa loob ng simbahan, no? At least ngayon, nasa gilid na lang yung balde, no? Pero salamat at pinagtutulong-tulungan naman nating maisaayos ito. At sa mga nangyayaring ito, sa mga lalo tigit, di ba, no? Sa mga binabaha, mga nalalandslide, sa mga may tulo ang kanilang mga bahay. Maganda yung mensahe sa atin ng ating ebanghelyo na talagang sumasakto rin naman, no, sa kalagayan natin na sinasabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." So, kung i-imagine natin yung senaryo para lang mas makita natin, no, na at hindi natin masabi na wala ang Diyos sa piling natin o
o kaya naman pinababayaan tayo ng Diyos. Kasi yung senaryo sa ating ebanghelyo, pinauna ni Jesus ang mga alagad, pinasakay sa bangka, pinatatawid patungo sa kabilang ibayo. So may instruction, may utos si Jesus na mauna na kayo doon sa pupuntahan natin sa kabilang ibayo gamit ang bangka. So tatawid sila. Susunod naman si Jesus na kinailangan lang ni Jesus na umakyat sandali, lumayo sandali at manalangin. At pagkatapos niyan ay susunod na sa kanila. Pero yung karanasan na habang sila ay nasa laot, imagine niyo po habang sila ay nasa laot, inahampas sila ng alon at ng hangin. Marahil, no? Dahil sa hangin, na-create ng waves o ng alon, umahampas ito sa bangka. At ang maganda na mapagnilayan natin, nahihirapan sila, natatakot na baka lumubog, dahil, ang nakasulat dito, dahil pasalungat sila sa hangin. Pasalungat. Hindi ko alam kailan sa inyo nakaranas na sumakay ng barko o bangka o kahit yung magsagwan man lang, mahihirapan ka talagang kalabanin ang nature. Mahihirapan kang kalabanin ang kalikasan. Iniisip ko, sabi ko, bakit ganun? Marami sa mga alagad mangingisda eh. Bakit hindi nila ito, alam mo yun, di ba? Kung yung navigator, kumbaga, alam mga bihasa kayo sa pangingisda, bihasa kayo sa dagat, tapos itong alon, hampas ng angin, bakit pilit nilang kinakalaban? Bakit hindi nila naisip, no, yung kanilang mga talino, talento, kaya natin, expert tayo dito eh. Na para bang, naisip ko lang, no, hindi naman siguro yun problema. Hindi naman dapat matakot. Kasi ang kailangan doon, kumalma ka. Kasi kung lalong matataranta ang mga nakasakay sa bangko, lalong gigewang ang bangka. Naintindihan po ba? So sa pagninilay ko po, no, nanais ko rin kayong anyayahan na minsan o kadalasan, may mga problema, inaakala nating problema, pero hindi naman siya talaga problema. Kasi natural yun eh. Ito bang bagyo? Problema ba natin to? Namomroblema nga tayo ng mga nakalipas na araw kasi walang ulan. Paubos na yung dam. Di ba isang ang biyaya ito? Bakit nagiging problema? Kasi hindi tayo naghahanda. Bakit nagiging problema? Kasi, di ba, gumastos tayo ng bilyon-bilyon para ayusin ang mga drainage, ang mga kalye. Isang ulan lang, sira na naman. Alin ba yung problema? Yung bagyo o yung mga ginagawa natin? Sa sitwasyon niyo po, ikaw, yung sa tingin mo, ano lang po, no, sa tamang konteksto yung pinoproblema mo ba ay talagang problema o inaakala mo lang na problema? Kasi baka lang may mga salungat sa buhay natin na dapat natin mapagnilayang mabuti. Ayos ba ang iyong pamumuhay o baka salungat? Halimbawa lang, sa estado mo bilang may asawa, nasa tamang direksyon ka ba o sumasalungat ka sa pagiging may asawa? Sa status mo ngayon, kaya tayo nagkakaproblema. Minsan, wala naman dapat, pero, di ba, marami kang biyayang natanggap, pero salungat yung naging iyong pamumuhay dahil imbis na pagyamanin, pahalagahan mo ang biyaya, saan ka napupunta? Sa mga kasino, sa sugalan, sa bisyo, salungat.
Kaya magandang bahagi din, no, na of course may mga valid na problema na dapat nating harapin, pero katulad ng naranasan ni San Pedro o ni Pedro na nais niyang lumapit kay Jesus, gusto niyang lumakad sa tubig, nakaya naman sa unang hakbang, pero nung ibaling niya ang kanyang mata, atensyon sa tingin niyang problema, natakot si Pedro. Kaya lumubog. Lumulubog na si Pedro kasi yung tingin niya doon sa hangin, doon sa alon. Pero nung nakafocus siya kay Jesus, maayos. Pero nung ibaling niya sa iba, sa paligid, lumubog. Di ba may mga karanasan tayo na nasasabi nating nalulunod na tayo sa problema. Sa dami ng problema sa dami ng pinoproblema natin, nalulunod na tayo. Anong kailangan gawin? Sabi ni Pedro, Panginoon, sagipin mo ako. Nasadya namang, yun naman talaga ang gagawin ng Panginoon. Ang sagipin tayo. Kaya nga, nakita nilang paparating si Jesus, hindi nga lang nakilala, kasi nga lahat sila natataranta, natatakot. Pero habang nakakaranas sila ng hampas ng hangin, ng alon, paparating si Jesus sa kanila. So hindi sila pinababayaan ni Jesus. Paparating nga siya eh. O kaya pagsampa niya sa bangka, huminahon ang hangin, maging ang hampas ng alon. So baka ito lang din yung magandang mapagnilayan natin. Baka pilit pa rin tayong nagkakagulo sa iisang bangka kung saan tayo sa sitwasyon, sa bahay, no, sa opisina, sa lipunan natin, na kanya-kanya tayong galaw, na baka kailangan lang pumirmi tayo. Diba, ang isang kagandahan nitong bagyo, walang lalabas, walang aalis. Sama-sama tayo sa loob ng tahanan. Haharapin ito hanggang sa humupa ang lahat. Kasi, diba, ang nangyayari, diba? Sama-sama tayo, magdasal tayo. Manahimik tayo, pumirmi muna tayo. Dahil kahit sinong magaling na tao, hindi ito kakayanin. Nature yan, kalikasan yan. Pero kayang-kayang mapahinahon ito ni Jesus. Kaya pag sakay sa bangka, okay na ang lahat. So ganun dinawa, no, sa atin. Pakatandaan natin mabuti. Kung pakiramdam mo, nalulunod ka na sa iyong problema, sumigaw ka lang at iaahon ka ng Panginoon. Amen?